Balik po tayo sa ating public service portion. Nandito po sa ating studio ngayon si Mr. Ricardo Manango at mga kasama niyang factory workers. Ang kanilang reklamo, kawalan ng benepisyo at overtime pay. Bukod pa dyan, sobrang baba ng kanilang sweldo. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Ilang taon na ho kayo nagtatrabaho sa kumpanya? Dalawang taon kalahati na po ako dyan. 2016 po ako. Yung mga ibang kasamahan niyo po? Okay, so ibig sabihin taon na talaga din. Taon na rin. Magkano po inyong sweldo? Nung umpisa po, 365. Ang pag tuwing renew ko po ng 5 months, dagdag po ng 10 piso po. So wala pa ho sa minimum. Wala pa rin kung po. tutuusin. Tapos 12 hours 12 ang hours trabaho. po. Kabuuhan ho, yan. OT. Tapos kayo ho ay walang benepisyo. Wala din po. SSS, Wala po. PhilHealth, wala. Okay. 13 month din po namin, wala din po. 13 month, wala din po. Wala din po, 2 taon hindi kami nabigyan. Ano po mga trabaho nyo sa factory? Operator po kami. Lahat po ng kayo machine. operator. Machine operator po daw. Tapos mga pahinante. Okay. Ito inailapit nyo na sa inyong amo. Nasabi nyo na po itong problema. Hindi po kasi po hinaharang po kami ng sekretary kasi daw. Ano yung sabihin po ng hinaharang? Hindi daw kayang ibibigay na boss yung minimum pay. Ilan ho ba kayo sa kumpanya? Nasa mga kulong-kulong. Basta mga 100 kaya tayo. Okay, 100. Hindi ho siya qualified doon sa parang sa barangay na nire-request ng isang company na below 10 ata o 15 para hindi sila pwedeng, hindi na kailang sumunod sa isang minimum wage. Anyway, ang sinasabi ng kumpanya, nung tinawagan namin kanina, kaya hindi raw kayo nasa minimum sapagkat stay in. Pero ilang beses na ho yan napatunayan at nakausap namin yung DOLE tungkol dyan, hindi dapat i-include yung pagiging stay in ninyo para hindi sila mag-comply doon sa minimum wage. Ms. Myra, magandang tanghali. Ay, good afternoon, sir. Ma'am, andito po yung inyong mga trabahador. Marami po silang reklamo. Una po, wala sa minimum wage yung kanilang sweldo. Pangalawa, wala hong bayad yung OT. Pangatlo, wala pong mga benepisyo. Wala pong 13-month pay, pang-apat. Okay po. Sir, hindi ko po kasi masasagot yan. Gawa ng hindi po ako yung nagpe-payroll sa kanila. Siya ba yung humaharang? Hindi po. Hindi ko kayo nagpe-payroll. Hindi po. Okay. Ma'am, ang may-ari ata nito, foreigner, ano? May-ari ng inyong kumpanya? Okay. Meron ho ba siyang permit na para magtrabaho rito o para magmay-ari ng kumpanya? Meron po siya. Kasi ang asawa niya naman, sir, Pinoy po. Pinoy ang asawa niya? Oo. Hindi naman po, sir, sa kanya nakapangalan din yung company. Hindi nakapangalan sa kanya. So, nakapangalan sa Pinay. Babae yung asawa niya, tama? Kasi may-ari nito, lalaki, tama? Yes, sir. Yes, sir. Alright. So, dapat maawa siya sa kanyang kababayan. Di ba? Sobrang pang-api po ito. 12 oras, tapos 365 lamang? Okay po. Okay. Sir, paparating ko na lang po. Ano ibig sabihin po, paparating? Isasabihin ko na lang po na nagreklamo sila sa inyo. Ms. Myra, Apo. ganito po ang gagawin natin. Doon po sa DOLE, magpa-file po sila ng formal complaint, sasamahan po namin. Okay po. At doon po sumipot itong inyo pong mga boss. Particular na po sana yung misis nung may-ari, sabi mo, na nakapangalan sa kanya yung kumpanya. Okay po, sir. At doon po natin ayusin yung problema. Ano po? Okay po. Kayo po, ma'am, magkano pa sweldo sa inyo? Matanong ko lamang. Minimum po. Magkano po? 500. Wow! Buti ka pa, ma'am. Walang kapagod-pagod. Hindi ka pinagpapawisan. Dahil ikaw po ay nakaupo sa isang air conditioning room. Samantalang ito, sila ang gumagawa ng trabaho, pinagpapawisan, nalalagay pa sa panganib ang kanilang mga buhay dahil machine operator po sila. Yung iba sa kanila, pahinante. However, napakababa po. 365 lamang at wala pang OT. Mukhang favorite ka ata, ma'am, ano? Nung inyong amo? Napatawa ka, no? Favorite ka, no? Ano po? Favorite ka ng inyong amo? Hindi po. Bakit napakataas ng sweldo mo samantalang walang kapagod-pagod yung sweldo? Sigurong trabaho mo
ang pinakamadaling trabaho sa opisinang yan? Na hindi naman, sir, mahirap din po. Paano naging mahirap? Matanong ko lang. Sige nga. Sa accounting po kasi ako eh. Kaya nga. Mas mahirap pa siguro itong ginagawa ng mga machine operator. Mas mahirap pa siguro itong ginagawa ng mga pahinantin, magbuhat sila ng mga pagkabigat-bigat ng mga karga. Okay. Mas mahirap pa siguro itong ginagawa nila na 12 oras yung trabaho na walang overtime. Di ba? Opo, sir. Siguro kayo ma'am, meron kayong benefits, ano po? Wala naman po. Wala. Wala po. Pero at least 500 plus. Mm. Ma'am, pakisabi na lang po sa inyong amo. Opo, sir. Asahan po namin, ano po. Sandali lang po, ma'am, ha? Meron kayong gusto sabihin? Aha. Sige po. Lapit po, sir. Papasok po kami mamayang gabi. Baka po hindi na kami papasok. Baka harangin po. Harangin na po. Ma'am, Yes, sir. Gabi na po. papasukin sila mamayang gabi. Kasi paggabi po kami. Huwag silang harangin. Okay po. Ma'am, makinig kayo, ha? Nasa linyang telepono si Yusek Joel Maglungsod ng Dole. Magandang tanghali po, Yusek. Yusek? Oo, kumakain pa ako, therapy, pero sige lang, ano ba yung natin, concern? Sir, pasensya na, sir, ha? Pasensya na. Okay. Anyway, salamat po sa pagtanggap ng tawag namin. For that, saludo po ako sa inyo. Sir, papupuntahin ko na lang po dyan sa inyong tanggapan. Ito pong mga manggagawa na matagal na po inapi ng isang kumpanya na pag-aari po ng isang foreigner. Pero, however, ginawa ng foreigner para makaiwas sa obligasyon at responsibilidad. Ipinangalan po sa kanya misis yung negosyo. Sir, patawag niyo na po itong foreigner, pati yung misis niya. Ano ba yung kumpanya na yun? Ano bang kumpanya? Anong pangalan ng kumpanya? Ecoflex Plastic. Plastic. Okay, sige. Kanyo, papuntahin dito. Ngayon, therapy. Opo. Ngayong araw, oo. Salamat po, Yusek. Salamat po. Saludo ako dyan kita nyo, sir. Thank you, Yusek. Kahit na kumakain, kinausap tayo ni Yusek. Di ba? Nagla-lunch pa siya. Tanungin ko sana kung anong ulam. Kasi nagugutom na ako. Pero anyway, salamat kay Yusek. So, sir, napatawa tuloy kita. Yan ang gusto ko. Tawa. Kahit na may problema, tawa tayo. Huwag yung masyadong seryosohin. Baka magkasakit tayong lahat dito. So, sir, sasama namin kayo doon kay Yusek. Ano po? Doon ho, magpa-file kayo ng formal complaint. Pipirma kayo. Base ko doon sa formal complaint na yan, na susulat niyo po sa kapirasong papel, yan po ang magiging dahilan upang magkaroon kapangyarihan ng Dole, kalad ka rin itong may-ari ng kumpanya sa kanilang tanggapan at doon ho pag-usap-usapin kayo. Doon ho sasabihin niyo lahat ng problema niyo. Kung ako sa inyo, ngayon pa lamang po, kwentahin niyo na po kung magkano yung utang ng kumpanya sa palagay niyo. Kung ilang oras na OT ang hindi nabayaran, so magiging back pay po yan. Okay? Yung pong sabi niyo walang benefits, kinakaltasan mo ba kayo para sa benefits? Hindi po. Okay, sige. Kwentahin niyo na po ngayon pa lamang para pagdating po doon sa Dole, kinakalsan. Sa renta lang po sila sa ispag-stay. 150 po taga sahod namin ng linggo. Yan lahat, ikwenta nyo yan. Para pag sa Dole, ipapakita nyo yan kay Yusek Maglungsod, pwede natin singilin sa kanila para mabalik sa inyo. Tapos yung mga hindi nabayar na OT, ang tawag po doon, back pay. Okay? Sige, sir. Pati rin ho, yung 13-month pay namin Pati po, 13-month pay. mahal po yun. So, kwentahin nyo, 13-month pay plus yung OT na hindi nabayaran, plus yung kinakalta, sabi mo, para doon sa renta, lahat-lahat na yan, bilangin nyo. Okay? So, para pag pumunta tayo sa Dole, within this week, nakakwenta na. Bawiin natin yun. Okay? Salamat po. Salamat po.